Marami ho ngayon mga Kristiyano may pinagdadaanan eh. Ang iba naman ay nakalampas na. Ang iba'y nandun pa sa pinagdadaanan. Ang akin hong payo, huwag ninyong tatambayan. Okay, titigil doon. At kapag ka po ang mayor na problema ay naresolba, tapos na ang problema. Ito yung truth na itinuro ng Diyos sa akin na hindi ko makakalimutan. Akin pong sasabihin sa wikang English, the heart of the problem is the problem of the heart. Ang puso ng problema ay ang problema ng puso. Ay may kasunod pa ho yun. When the heart gets right, sabihin niyo po, the problem gets solved. Ayan po ay isang katotohanan na hindi niyo pwedeng pasubalian sapagkat sa lahat ng nagaganap sa buhay natin na problema sa buhay, meron pong nire-resolba ang Diyos sa puso natin. Kapag ka naayos na yung puso ninyo, ay tapos na ho ang problema. Sapagkat ang mayor na problema ay ang puso. Tayo po'y manalangin. Panginoon, amin pong dalangin na patuloy mong iayos ang aming puso. At anuman ang bagay na hindi nakalulugod sa iyo, nare-resolve mo sa buhay namin, patawarin mo kami, ipakita mo sa amin ang mga bagay na ginagawa mo at tinuturo mo sa amin at madali po namin itong matutunan. Salamat sa banal mong Espiritu na magtuturo na patuloy sa amin. Ang iyong patuloy na kapahayagan ang maganap. Salamat sa iyong kabutihan, patawad sa aming mga kasalanan. Salamat sa iyong paglilinis, salamat sa iyong pagkapala. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Para tayo lumakad sa Espiritu Santo, ito ang sabi sa Matthew 7:13, enter by the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in it. Because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. You must enter the narrow gate and walk the narrow path. Pag sinabing narrow, ito po yung nag-uuri noong pintuan at daan. At pag sinabing gate, ito yung pintuan papasok sa daan. Ayan po yung ating door or gate. Ito yung daan sa gitna. At ang sabi rito, the gate is the entry point of the way, and the way is the path that leads to life. Magkadugtong iyong pintuan at daan. Kapag ang inyong pintuan ay wala ng daan, ay bangin na yung babagsakan ninyo. Laging pag may pinto, may daanan. May daanan, may pinto. Ay yung katagang narrow, ang ibig lang sabihin ay makitid. Wala nang pag-uusapan tayo doon. Pag-usapan natin itong gate. Galing sa salitang pule, nang ibig sabihin na yung pasukan. Sa Hebreyo, ito'y sha'ar. Merong 3 letra, shin, ayin, res. Nang ibig sabihin ay door or gate. Mamaya makikita niyo po, may pagkakaiba yung door at saka gate eh. Nang sinabi ni Jesus, I am the door, sa John 10:9, hindi po pule ang ginamit, kundi tura. Yung narrow gate ay pule, pero si Jesus ang sabi niya, I am the door, ang ginamit ay tura. Ngayon, gagamitin natin ang Hebreyo sa salitang ito. Yung paggamit sa Hebreyo ay may dahilan. Kasi
Nung isinulat itong Biblia sa Greek, ang utak nito, ang mindset nito ay Hebreyo. Sapagkat ang nagsulat ay Hudyo. Ang nagiging problema ng interpreters ng Bible, ang nagagamit nilang premise sa pag-interpret ng Bible ay kanluraning kaisipan, Western mind. Na itong Western mind ay abstract. Pero yung kaisipang Hudyo ay konkreto. At may tatlong katangian ang kanyang kaisipan. Konkretong bagay o kultura, may aksyon at merong layunin. Ganito lang ang simple. Sinabi ni Jesus na ako ang tinapay ng buhay. Hindi ko alam, pero siguradong naintindihan ng mga tao na yung tinapay, maaaring may hawak siyang tinapay o may tinuturong tinapay, o nasa tabi ng tinapay. Yung physical object, konkreto, tinapay. Ngayon, pag kumain ka ng tinapay, ano mangyayari sa'yo? Ay di mabubusog. Yun ang aksyon na kailangan, kainin, para mabusog. Pag ikinabusog, ay di mabubuhay ka. Di ba? Bakit ka ba kumakain? Di para mabuhay. Maliban ang laso ng kainin mo, di patay ka. Ganun. Yun ang pagkain nakakamatay. So merong object, merong action, merong purpose. Nung sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ako ang kainin ninyo. Ako ang magbubusog sa inyo, ako ang magbibigay buhay sa inyo. Siya mismo ang kakainin. Kaya iniwanan siya ng mga tao Ang bihira ito. Ano namin gagawin yun di kami carnival cannibals ang aabutin. Natisod sila. Hindi nila nakita na yung physical truth na tinapay ay ginagamit lang ng Panginoong Hesus para ipakita yung spiritual truth. Sapagkat yung pagtuturo ng Panginoong Hesus ay simple lamang. Ito yung physical na katotohanan na merong katapat na spiritual na katotohanan. Yun ho ang sinasabing double-edged sword. Tabak na dalawang talim, merong natural truth at merong physical truth. Sapagkat lahat ng truths ay galing sa Diyos, physical truth at natural truth, ang sabi ng isang siyentipiko, parallel lines meet at eternity. Ang natural o physical na katotohanan at ang spiritual na katotohanan ay nagtatagpo sa dulo ng walang hanggan. Ang ibig sabihin, ang spiritual truth at physical truth ay parehong galing sa Diyos. Para madaling maintindihan ang ginawang pagtuturo ng Panginoong Hesus, gumagamit siya ng object. Ako ang tinapay ng buhay. At ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Pero pag sabi niyang ako ang daan, ang tinutukoy niya dito ay malawak na daan na may pag-usapan natin. Ang ginamit niya na kataga ay Torah, na sa Hebreo ay petak. So yung petak ay malawak na daan. Yung Torah, yung petak, malawak na daan. Yung Sha'ar sa Hebreo, iyon ang makipot na daan. Ang sabi ni Jesus, ako ang malawak na pintuan at daan. Ako ang malawak na pintuan, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Siya yung malawak na pintuan. I am the way, I am the door, sabi niya. The patak. Malawak na, mali yata sabi ko. Tama. The door petak is wide. Yan, petak. Ako ang pintuan, malawak. I am the door.
pero pumasok kayo sa makipot na pintuan. Anong ibig sabihin ng Panginoong Yesus? Siya yung malawak na pintuan, pagkatapos, papasukin natin yung makipot na pintuan para dumaan sa makipot na daan. Mula sa petak, pupunta tayo sa Shaar. Okay? Mula sa malawak, papunta sa makipot. Anong ibig sabihin? Para maintindihan natin, ganito yon. Isang letter sa Hebreo, yung hey, pakita nyo nga sa screen. Yan. Ang tawag po dyan sa letter na yan ay hey. Hey. Hi, hey. Ang ibig sabihin, presence. Okay. Yung ilalim, makita nyo, maluang. Pero sa taas, sa gaban ng kaliwa, may makipot na daan. Ano ibig sabihin? Ito lang ang simpleng ibig sabihin niyan. Pwede kayo makaisip pa ng iba. Ito yung tawag ng Panginoong Yesus na lumapit at manampalataya sa Kanya. Yung Kanyang pagtawag sa tao ay para sa lahat. Kaya yung tawag ng Panginoong Yesus para sa lahat ng tao. Ang lawak nun. Pero, pag tumugon ka sa Kanya, kinakailangang pumasok ka sa maliit na pintuan at dumaan sa maliit na daan. Ano yung makipot na daan? Ito yung daan ng pagsisisi. Maraming nananampalataya sa Panginoong Yesus at humihingi ng tawad sa Kanya. Pero maraming nananampalataya at humihingi ng tawad ang hindi tunay na nagsisisi. Yung katagang confess ay ipinahayag mo yung kasalanan mo at kinikilala mo yung kapatawaran mo at hinihingi mo ng tawad sa Diyos. Pero pagkatapos mong gawin yon, kinakailangang mabuhay ka sa buhay na nagsisisi. Hindi ka tinawag ng Diyos sa buhay na naninisi. Nasasabihin mong, kaya ako nakagawa nito'y dahil sa iyo. Kasalanan mo. Ay di ba ganun ang karaniwang ginagawa natin? Kaya ako'y nakagawa nitong maling ito'y gawa mo eh. Huwag na tayong lumayo. Sa bahay na lang natin eh. Hanggat maaari eh. Huwag masisi. Hindi normal na nangyayari. Sasabihin ng nanay, ikaw talagang bata ka. Sasabihin naman ng anak, ikaw talagang nanay ka. Lagi tayong humahanap ng sisisihin, someone to blame. Hindi yung pagsisisi, yun ay paninisi. Pag sinabing nagsisisi, hindi lang inaamin at inihingi ng tawad ang kapatawaran at tinatanggap ito mula sa Diyos, kundi tinatalikdan na ang kasalanang ginagawa. Ito yung desisyon mo sa buhay na sasabihin mong ayaw ko na talaga ng kasalanang ito, ng maling ito. Kahit ano pang mangyari, kahit ano pang tukso ang dumating, hindi ko na talaga babalikan.
Naalala ko tuloy nung araw pagka yung darating na yung bagong taon, malapit na ho bagong taon. Nagawa ako ng New Year's resolution. Sabi ko, hindi na ako magiinom. Naku! Magkalipas naman ng ilang panahon, bumalik na naman. Sabi ko, hindi na ako maninigarilyo. Naku! Pagkakakain naman hinahanap-hanap yung sigarilyo. Yung mga simpleng bagay. Di ba? Ay binabalikan di hindi yun pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lang humihingi ng tawad at tinatanggap ang kapatawaran. Ito'y desisyon na minsan at magpakailanman ay hindi ko na babalikan ang buhay ng kasalanan. Ito yung ibig sabihin ng parabola ng Panginoong Hesus. Narrow is the way that leads to life. When you repent, remain in repentance. It is through repentance and continuing to live in it that one enters into the life of God that He freely gives. Balikan nyo yung picture. Paglusot mo doon sa kaliwa, sa taas na makipot, makikita mo yung napakalawak. Doon mo mararanasan ang kalawakan ng buhay ng Diyos. Sapagkat doon mo mararanasan ang buhay na lumalakad sa Espiritu ng Diyos. Sa magitan ng Espiritong ito, ang kasaganaan ng buhay ng Panginoong Diyos na ipinangako sa magitan ng Panginoong Hesukristo ay magiging totoo sa atin. Siya yung magiging tunay na kakontentuhan ng buhay mo. Alam mo sa sarili mo na kahit ano pang mawala sa iyo o sino pa mang mawala sa iyo, okay lang. Tanggap mo sapagkat ang mahalaga, ikaw at ang Diyos at ikaw, ang Diyos mismo sa buhay mo. Tanungin ko kayo, kung mamatayan kayo ng mahal sa buhay, ano magiging reaksyon niyo? May mga Kristiyano nagtampo sa Diyos dahil nawala ang mahal sa buhay. Maraming nagkaganon. Kaya sinasabi ko, bakit? Ikaw ba ang gumawa sa Kanya? Anong naging karapatan mo sa Kanya? Para angkanin mo siya sa sarili mo. You do not own your wife or your husband. Pag-aari ka ng Diyos, pag-aari siya ng Diyos. Nabubuhay ka at nabubuhay siya sa hiram na buhay. Kinakailangang dumating tayo doon sa punto na kahit ano paman at sino paman ang mawala sa atin, tanggap natin na ito'y kagustuhan ng Diyos. Ito ang mabuti sa atin. Hindi natin siya sisisihin. Hindi tayo magagalit. Hindi tayo magdaramdam sa Kanya. Naabot mo na yung punto na ang kakontentuhan ng buhay mo ay ang Diyos mismo. At ang kasaganaan ng buhay na yan ay ang Diyos mismo. Ang sabi ni Jesus, I came that you might have life and that you might have it more abundantly. Ipinangaral ng marami, given it shall be given. Magbigay kayo, siya yaman kayo.
Hindi yun ang sinabi ni Jesus. Ang sinabi ni Jesus, I came that you might have life, His life, and have the abundance of His life. Yung physical, yung material at pinansyal, secondary lang po yun. Ang primary, ang pangunahin, yun mismong kasaganaan ng buhay ng Diyos sa iyo. Doon sa makipot na landas na yon, doon mo yon mararanasan. The broadness of your God is in that life of true repentance. Yang sabi ng Panginoong Jesus, whoever finds his life will lose it, but whosoever loses his life for my sake finds it. Kailangan maabot mo yung punto na mawala na lahat. Huwag lang ang Diyos. Dinala ho ako ng Diyos dyan. Kaya ako nasasabi sa inyo. Nakaramdam talaga ako ng kakaibang sakit sa buong katawan. Grabe ang stress sa utak ko. Ang pakiramdam ko talagang mamamatay na ako. At doon sa punto na yon, doon ko naramdaman yung Ecclesiasticus. Na kapag dumating ka pala sa punto ng malalagot na hininga mo, wala ka nang mahahawakang sino man at anuman. Asawa mo, anak mo, pamilya mo, lahat ng nagawa mo, lahat ng ari-ari ang ipinagtiwala sa inyo ng Diyos, lahat ng performance na na-accomplish mo, everything becomes nothing, useless, nonsense. Hanggang maramdaman mo, yun ang naramdaman ko, na wala nang pinakamahalaga, kundi ang Diyos lamang. At matiyak ko ang aking sarili na ako'y sa Kanya. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Meron ako mga nakakausap na Kristiyano na ganon. Merong nawala ng asawa sa makabilang bahay. Uso na ho yun ngayon. Meron namang sa makabilang buhay. May nawalan ng ari-arian. May mga nawala sa kanila. Pero natutunan nila ang katotohanan na wala ng pinakamahalaga kundi ang Diyos lang sa kanila. Yun ang sinabi ni Solomon, vanity of vanities. Everything is meaningless. And what is only meaningful is the life of God and your life with God, in God. Yun. Doon tayo dinadala ng Diyos. Kaya merong tribulasyon. Sinasagad tayo ng Panginoon. Have you reached that point? Sino sa inyong pag may nawala ay hinayang na hinayang? Minsan ako'y mamamalengke, nalaglagan ako ng pamalengke. Nalaglagan ako ng 1,000. Talagang yung atake sa utak ko, sabi ko, it's nothing. Sabi ko sa sarili ko, merong nangangailangan yon nung perang yon, kaya nadaglagan. Romans 8:28-29, God makes all things work for good. Bunga yon ng katangahan ko. Pero, kinakailangang matutunan kong matuto rito, kaano ko ba pinahahalagahan yung nawalang yon? Susunod ko ba yung kalooban ko? Sisisihin ko ba ang sarili ko na ako'y tanga?
Kung minsan kinakailangan mawalan ka ng mahal sa buhay, pansamantala, para matutunan mo ang katuruan na mas mahalaga ang Diyos sa iyo. Kung minsan hindi mo namamalaya, nagiging first love mo na ang mahal mo sa buhay. I'm a jealous God, sabi ng Panginoong Hesus. Kinakailangan ko minsan alsin sa iyo para lang maintindihan mo. Siya'y silosong Diyos, siya dapat ang first love mo. Kaya ano man ang mawala sa inyo, huwag niyo nang pahirapan ang sarili ninyo. Ang mahalaga doon, hindi kayo ang nawawala. Pag kayo nawala, yun ang delikado. Di ba? Malayan nyo na lang, nasaan na ba ako? Dalawang klase ng Kristiyano na nawawala, isang nawawalang Kristiyano at isang nagwawalang Kristiyano. Saan ka kabilang? Sa nagwawala o sa nagwawala? Sabi ng Panginoon, save as many as could be saved. Jesus said, I came that you might have life and that you might have it more abundantly. He is the abundance of life. Kaya, sabi nila, kami ho, pastor, ay mamumundok na. Gawa ng tribulasyon. Meron mga pastor na gano'n na sabi sa akin, nagte-text. Sabi ka naman, gagawin nyo doon sa bundok, marami sawa roon. Dahil sabi ng Biblia, go to the mountains, flee to the mountains. Bakit? Hindi ka ba makikita ng satellite sa bundok? Kahit nasa loob ka ng kuweba. Baka may ibig sabihin ng Panginoong Hesus doon. Yung mga alagad niya sa lumang tipan, dinala sa bundok na naging karanasan nila doon, doon sila naging intimate sa Panginoon. Yun lang ang sinasabing simpleng sa akin ng Panginoon eh. Kahit nasaan ka, hindi yun ang kailangan mo na magtago ka sa bundok. Ang kailangan mo, sa akin ka magtago, sa akin ka manganlong. Marami ho talagang pastor ngayon, naghahanap ng mga lupa sa kabundukan, gawa ng tribulasyon. Sabi ko, nako, kawawa itong mga tao na ito. Bakit? Saan ka ba tatago? Saan kayo tatago? Saan kayo mamumundok? Nandito na tayo sa bundok. Bundok itong indang eh. Ha? Dito sa mundong ito ay walang secure na lugar. Kahit saan ka magtago. Pumunta ka sa kuweba, may mga sawa. Pumunta ka sa kabundukan, may mga taong salbahe na gagawa ng hindi maganda sa iyo. Saan ka tatago? Magagawa kami ng taguan sa ilalim ng lupa. Ay, di paglindoli, tabon din sa iyo. In this place, in this world, there is no safe place to hide. But there is one secured place for you. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Psalm 91 verse 1. Babalik ko lang yung kwento dyan. Pasensya na kayo at pag matanda niyo, nag-uulit. But for the sake of others, let me say this story. Repeat it again once more.
the second time or several times around. Isang araw, nagbabasa ako ng Bible, dinala ko ng Diyos sa Psalm 91. Sabi niya, meditate on Psalm 91. Binasa ko yung buong chapter, bumalik ako sa verse 1. Alam nyo, pagbasa ko, pagtingin ko sa Biblia, nag-highlight yung isang salita doon sa verse 1. He who dwells in the shelter or secret place of the Most High. Talagang i-boast, makintab, umangat yung letter ng secret place eh. Sabi ko, Lord, saan ba yung secret place mo? Nandiyan ka sa langit eh. Paano ko akayat dyan? Ang sabi mo, itong dugo at laman, itong katawan ay hindi aakayat sa langit, kaya kinakailangan baguhin mo. Sabi ng Panginoon sa akin ito, anak, ano ba yung secret na place sa iyo? Sabi ko, Lord, puso ko. Ang sabi ng Panginoon, so am I. He who dwells in my heart shall abide under the shadow of the Almighty. That is the safe, the most secure place to dwell, the very heart of God. Sabi ko, Lord, paano pumapasok dyan? Sabi ng Panginoon, look at verse 14. Basahin yung Psalm 91, simula verse 1 hanggang 13, third person, he who dwells, ang sinasabi, descriptive third person. Pagdating sa verse 14, naging personal, first person ang ginamit. Diyos na mismo ang nagsalita, because He loves me. The Lord said, because He loves me, sapagkat minamahal niya ako. Iyon ang pagpasok sa puso ng Diyos para ma-secure ka. Mahalin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at lakas, lahat ng nasa iyo, higit sa kanino paman, higit sa ano paman, higit pa sa buhay mo. And in that way, you dwell in His heart. Tinanggap mo sa puso mo si Kristo nang tanggapin mo siyang tagapagligtas at Panginoon, pero kinakailangang pumasok ka rin doon sa puso ng Diyos. Paano ka papasok? Ipahayag mo, ideklara mo, ipangako mo, ipanata mo ang iyong pagmamahal sa Kanya. Nung tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon, hindi mo lang siya tinanggap na tagapagligtas at Panginoon, tinanggap mo siyang mangingibig. Kaya kinakailangan mahalin mo rin siya ng higit sa lahat. Minahal ka ng Ama ng higit sa Kanyang anak. Sapagkat kung hindi ka minahal ng Ama na higit sa Kanyang anak na si Jesus, hindi niya ibibigay si Jesus para mamatay sa cross. Minahal ka ni Jesus ng higit sa pagmamahal niya sa Kanyang sarili. Do you know that? That Jesus loves you more than He loves Himself. Anong katunayan? Sapagkat ibinigay niya ang Kanyang sarili para mamatay sa cross para sa iyo. Kung hindi Kanya minahal ng higit sa Kanyang sarili, hindi siya papayag na mamatay siya sa cross. At minahal ka ng banal na Espiritu sapagkat ibinubuhos niya ng masagana ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo.
Ito yung rakam mula sa kaibuturan ng puso ng Ama. Ito yung kised na isinakripisyo ni Jesus sa ang kanyang sarili. Ito yung ahab na kapangyarihan ng banal na Espiritu ng pagmamahal na nag-iimbigay kapangyarihan sa iyo para mamahal mo siya ng higit sa lahat. Sa iyong pusong tunay na nagsisisi, kinakailangang dumaan ka doon sa makipot na landas, ang landas ng kalooban ng Diyos, at ang kalooban ng Diyos ay ibigin mo siya ng higit sa lahat, buong puso, buong kaluluwa, buong isip at lakas, at lahat ng ibinigay ng Diyos sa iyo. In that way, your love is made perfect in God. Yon ang unang kondisyon sa 7 churches na ipinakita upang makasama ka sa kukuhanin ng Panginoong Hesus. Ang sabi sa Ephesian Church, iniwan mong una mong pag-ibig. Pag hindi ka nagsisi, aalisin kita. Ligtas ito, tumanggap kay Kristo. Pero sabi ng Panginoon, iniwan mo una mong pag-ibig. Pag hindi ka bumalik, aalisin kita. Ang sabi sa Laodicean Church, ikaw ay malahininga. Pag hindi ka nagsisi, isusuka kita. Ito'y churches, mga kapatid. Ephesian Church, Laodicean Church, mga born again to, mga tumanggap sa Panginoong Hesus. And yet, there's the warning of rejection. Salvation is forever. But you have to keep yourself in the path of life. A true repentance and living in the very will of God. It is His will that we love Him most. Tanungin mo sarili mo, gaano mo ba talaga kamahal ang Diyos? Bakit kailangan yan? Yon ang batas ng Diyos. Yon ang katangian ng Diyos. Yon ang paraan para manatili kang intimate sa Panginoong Hesus. Pag nararamdaman mo na nalalamig ang pag-ibig na yon, pag-initin mo muli. How do you do it? Sa akin, tinuruan ako ng Panginoon. Bago ka matulog, sabi ng Panginoon sa akin, this is God's personal dealing with me. I do not know with you. Anak, luluhod ka. Isasayad mo yung noo mo sa sahig. At 7 beses mong sasabihin sa akin, I love you with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my might. At paggising mo sa umaga, yun uli ang gagawin mo. At bago ka magministeryo, ano man ang ipinagagawa ko sa iyo, luluhod ka, isusubsub mo ang iyong noo at sasabihin mo muli na ikaw ang nagmamahal sa akin ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. At pagkatapos mong gawin, susubsub ka uli. Uulitin mo yon at sasabihin mo sa akin, sa akin lang ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, karangal at kapangyarihan. Dahil ang sabi ng Panginoon, I am a jealous God. Kahit katiting na kaluwalhatian, huwag na huwag mo akong aagawan. That is the very reason why whenever I am introduced to speak
hindi po ako nagsasabi ng entitlement. Kahit hingan ako ng aking biodata, I am not after that. I only see to it that I do not rob God of His glory. That's part of walking the narrow way. To walk the narrow way, you have to live intimately with God, in love. Tandaan niyo yung sinasabi ko, there is only one reason for the wedding. Here on earth and in heaven, the only reason is love. And if you love God, you will keep your purity. Anong sabi sa Ephesians? A blameless, a spotless, and a pure church. Iyon ang pakakasalan ng Panginoong Hesus. Mamimaintain natin. Binigyan tayo na ng Diyos ng bagong puso, bagong espiritu at banal na espiritu. Inalis ang ating makasalanang puso na siyang sinful nature natin at sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Malalakaran natin ang bagong buhay na ito na pwede nating ipamuhay na very intimate sa Panginoon. At kung mahal natin talaga siya, magiging tapat tayo sa Kanya na gagawin natin ang lahat ng gusto niyang gawin natin. Kaya sabi ko sa inyo, kahit isa lang umattend sa seminar, magkukundak ako ng seminar. Kung wala nang a-attend, hindi na ako magkukundak, mapagpagkamalan yung sira ulo ko. Nagsasalita akong mag-isa, wala naman nakikinig. But that's how I treasure a single soul. Three years kong nilalakad ang Daine every Saturday. Walang sasakyan. Sa loob ng 3 years, isang tao lang ang inalagaan ko, si Pastora De Castro. But never did I feel complaining against God. Buhay pa si Lita De Castro. Hindi ako tumitingin sa dami ng bilang, no? Ang importante sa akin, ginagawa ko ang ipinagagawa ng Diyos. And I do with all my heart, with all my soul, with all my might. Ang sabi ng isang kawikaan, only what's life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Sa tingin ko, kapos yun. Ang dagdag doon ay ganito. Only one life will soon be past. Only what's done for Christ in the power of the Holy Spirit will last. Hindi lahat ng gawain para sa Panginoon ay gagawin ninyo. Kung ano lang ang ipinagagawa ng Diyos sa inyo. At gawin nyo ng buong pagmamahal sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yon ang buhay na lumalakad sa makipot na landas. Makipot pero napakalawak sapagkat napakalawak ng buhay ng Diyos na ipararanas niya sa iyo. Kung kayo'y natatakot pa sa darating na tribulasyon na matindi, at sabihin niyo mag-iimbak na kayo ng kabuhayan ng inyong kakainin, at kung yun ang direksyon ng Diyos sa inyo, so be it.
Ako, sinubukan ko na, nabulok lahat eh. Yung tanim kong saging, sabi ko, pag nagtaghirap, taggutom, may makakain na kami. Aba, lahat ng bunga ay napasik. Nagalaga ako ng 200 isda. Lahat namatay. Nakakalimutan kong papalta ng tubig eh. Bukas pagdating ko nakatihaya lahat. Sabi ko, patay lahat. Nagalaga ako ng pato. Yung aso ng kapitbahay, dilusog, patay lahat. Inihahanda ako na sa tribulasyon eh. Sabi ng Panginoon, hindi ka pwedeng umasa riyan. Sa akin ka lamang umasa. Naalala ko kaagad si Elijah. Sabi ng Panginoon Diyos, pumunta ka doon sa ilog, doon ka tumigil. Aba, parang Jollibee. Pagkakain dumarating yung order. Nagpapadala ang Diyos ng pagkain, dala-dala ng mga ibon. Hindi ko alam kung uwak yun. Yung mga uwak dyan sa likod, hindi ko pinapatay eh. Sabi ko, dami nyo na nakuha ang sisiw ko, ha? Ibabalik nyo lahat yan. Tandang na, tsaka inahin yan pagbalik. Nung maubos na yung pagkain, dahil naubos na yung tubig, natuyot na, sabi na, pumunta ka doon sa bundok. Nadatnan yung babaeng balo. Sabi doon sa babaeng balo, ipagluto mo ako at ako'y kakain. Ang layo naman na nilakad kong disyerto, pagod na pagod ako. Sabi ng babaeng balo, huling libadura at huling langis, huling luto, kakain ka, pagkatapos patay kami, pagkatapos namin mamatay, patay ka rin. Pero sabi ng babaeng balo, sapagkat ikaw ang nagsalita na isang propeta ng Diyos at sinabi ng Diyos sa iyo, magluluto ako. Ano nangyari? Sa loob ng 3 taon na tagtuyot at taghirap, yan na yung kasunod ng gyera. Tagtuyot, taghirap. Sakit, tuyot, hirap. 2026, magigera. Apirmahan na. Sa loob ng 3 years na yon. 3 years ba o 3.5 years? 3.5 years, tribulasyon ni Elijah. Anong sabi ng Biblia? Yung sisidlan ng flour at yung sisidlan ng oil ay hindi nabawasan. Pagsasalok, napupuno uli. Ang sabi ng Panginoong Hesus, this is how you will live these last days of tribulation. You will live in the power of God, in the miracles of God. Naalala tuloy ni Ate Ineng na nang minsan siya ay nagsaing isang takal na bigas, nilagyan ng punong, isang maliit lang ho na takal, baso. Hinugasan sa isang malaking kaldero, pinuno halos ng tubig ang kaldero, nung buksan niya ang sinaing, yung kaldero, puno ang kanyang sinaing. Yan, miski siya, tanongin niyo si Tineng, pumuti na ang buhok niya, kaya magbubulaan sa inyo. Naalala ko uli yung sa loob na isang buwan. Kukwento ko lang doon sa mga hindi nakakaalam, kasi marami nang nakakaalam eh, pero marami pa rin hindi. The Lord brought me into fasting of 7 days. Pagkatapos mag-fasting,
break na. Sabi ni Mrs., wala nang gas ang Esogasol. Hindi tayo makapagpainit ng tubig. Hindi tayo makapagpasuso sa bata. Hindi malilinis yung bote. Sabi ko, tumaas ka dito. Doon sa pastoral house kami nakatira. Tumaas ka sa taas, bababa ako. Kinalog ko yung tangke, binuksan ko yung gas. Wala talaga. Yung kalan, wala talaga ilaw. Wala talaga laman. Naalala ko yung sa Repta, yung kasaysayan ni Elijah. Sabi ko, Lord, nangyari noon, gawin mo ngayon. Binuksan ko yung kalan, dumaig. Kinalog ko yung tangke, 1/4. Pinatay ko. Sabi ko, Lord, dagdagan mo pa po. Tapos binuksan ko ulit, dumaig ulit. Pinatay ko, kinalog ko, kalahati na. Sabi ko, Lord, baka naman pwedeng punuin mo na po. February 1, ang start mo nun. Kinalog ko tangkay puno. Hindi ko na mabuhat. Binuksan ko, dumaig. 1 week before maubos, sabi ng Panginoong Hesus, malakas ka na, may pera ka na, bibili ka na. Sarap sana nung hindi na naubos ang laman nun eh. Sabi ko, Lord, bakit mo po ako pinaranas nito? I cannot forget these words. Anak, gusto ko lang sabihin sa iyo na ako ang Diyos mo, na maaasahan mo sa lahat ng panahon ng buhay mo. Kaya sabi ng Panginoon, mauulit yan sa panahon ng Great Tribulation and Tribulation. You see, you have not to fear. You have to rejoice. Sapagkat yung panahon yan ay panahon ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kung kayo'y kukuhanin na, sumalangit nawa. Hallelujah! Nauna kayo. Tapos na ang problema niya. Kung kayo hindi pa kukuhanin, problema nga yun. Di ba? Eh, ngayon pa nga lang tribulation period, ang dami ng pinapatay. What if ang buong mundo ay bumaligtad na ang gobyerno? Naging one world government. 2030, ang full blast implementation ng cashless society. Ginagawa na ngayon sa mga bansa, sa mga communist countries, at sa mga free countries din. Useless na pera doon. Hindi na magagamit sa transaction kasi ginagamit na lang chips at saka cards. That was designed long ago. And that's the kind of picture we have in the coming days. Ang tanong ninyo, how do you live? Church, it's not by might, it's not by power, it's by the Spirit of God. Walking the narrow path of life, the path of repentance, and the path of doing the will of God, is living in the power of the Spirit of God. These days, the miracles of God are just becoming ordinary. You know why? God is releasing the mighty anointing of the living God. Isang araw, may isang Christian ako nakaharap. Pagharap ko pa lang sa kanya, sabi ko, anong problema mo? Tumulo na luha.
Sabi niya, matindi ho ang pinagdadaanan ko. Sabi ko, huwag kang tumambay dyan. Life must go on. Nasa proseso siya ng mamatay sa sarili para mabuhay lamang siya sa Diyos. Sabi ko, pinagdaanan ko yan. Naintindihan kita. Kinakailangan maabot mo yung punto na kahit anong mangyari, hindi ka na maiisahan ng kaaway. Si Rick Joyner ay may ipinakitang landas ng buhay sa huling panahon. Unang ipinakita niya, mga Kristiyano naglalakad sa malawak na daan, nagnusad na ng gyera ang demonyo, naglabas ng maraming palaso, nagpaulan ng maraming palaso, maraming natamaan, maraming mga sugatan. Ganyan ngayon ang tayo ng church. Maraming wounded. Mga generals na nga sa hospital, Philippine General Hospital ng Panginoon. Nire-recover. Hanggang makita na yung daan ay tumataas. Tumataas ng tumataas, pinauulan na sila ng palaso, may mga tinatamaan. Pero merong lugar na naabot sila sa kanilang paglalakbay na hindi na sila maabot ng palaso. Pero bago sila makarating doon, sa kanilang pag-akayat doon sa bundok na inaakayat nila, merong bahagi na makitid ang daan at ang gilid ay burol, walang mahawakang mga ugat at dumudulas ang kanilang mga paa. At mula doon ay nakakapaglunsad sila ng palaso sa kaaway, pantungo sa kaaway, hindi nagagapi nila ang kaaway. At yung lugar na yon, isa yon sa bahagi na kanilang dinadaanan. Nakita nila sila dumudulas, pero nakakakapit uli sa mga bato. Pero may naisip siya na paraan para hindi sila lumutos pa ilalim. Doon sa makitid na daan, yung kanilang mga dalang tabak ay kanilang ibinabaon sa lupa ng malalim. At yun ang ginagamit nilang hawakan sa kanilang pagpapatuloy na pag-akayat sa bundok. At yung tabak na yon ang salita ng Diyos. Man does not live by bread alone, but by every word of God that comes from His mouth. Church, in these last days, where we walk the narrow path of life, we use the Word of God. Ibaon natin ang malalim sa puso natin, hawakan natin ang malalim. And you will see the demonstration of the power of God using the Word of God. This is how you live these last days. That's part of walking the narrow path. Kaya, magkabisa na kayo ng mga talata sa Biblia. Dahil habang kayo naglalakad sa makitid na landas ng buhay na ito, marami pang labanan haharapin tayo, pero kinakailangan hindi na tayo maabot ng palaso ng kaaway, hindi tayo matamaan. Kinakailangan maibaon natin ang ating mga tabak ng malalim at hawakan natin hanggang sa maabot natin yung tuktok na ang palaso ng kaaway ay hindi na umaabot sa iyo o sa atin. Na pag ikaw ay nagsalita ng salita ng Diyos, nakikita mo kaagad ang epekto, tumatalab laban sa kaaway at para pabor doon sa mga pinagpapahayagan mo ng salita ng Diyos. How many of you are on that level? That the enemy cannot hit you anymore. And that when you speak the word, the power manifests right at the moment when you say it. You have to reach that level. Sino sa inyong ubot na sa punto na iniisip niyo pa lang, hindi niyo pa pinapanalangin, nangyayari na? You have to reach that level.
You have to be victors and not losers. Yung mga pinagdadaanan ninyo sa ngayon, ang dulo niya na yung lugar ng kabundukan, tuktok ng bundok, na hindi na kayo maaabot ng kaaway. The very presence and the very power of God is being demonstrated in your life and through your life. How many of you are there? Sinong nandun na? O andun pa lang yung simpleng atake ng kaaway, nagraratel na kayo. Isang problema sa isang mahal sa buhay, naturete na kayo, hindi niya na malaman ang gagawin. Hindi ganon. We face life with the composure and the assurance that God is with us and God is in us. Greater is He who is in you than he who is in this world. And we are victorious. The church of Christ is the bride. But the church of Christ is also a warring bride and a victorious bride. Are you victorious? Or loser? Mga kapatid, we are in the season of the 7-year tribulation. Matitinding labanan ang haharapin natin. Kapag natutunan ninyong mamatay sa sarili ninyo at mabuhay para sa Panginoon, sasabihin ko sa inyo, nothing by any means defeat you. You will stand victorious in the name of the Almighty God, Yahweh. Taas ang kamay ng victorious. Taas ang kamay ng mga pahibi-hibi. Meron pa rin mga pahibi-hibi pala rito. Tama na. Tapusin na. Panahon na. Para magsaya. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Ano man ang problemang dumating, hallelujah! Oh. Totoo ba yan? Ha? Rejoice. Because with rejoicing, we are victorious. Sabi niyo, stress, depression. At ang kasunod noon ay liquidation. Alam niyo liquidation? Suicide. Ma? Ang dami ngayong nagpapakamatay. Hindi tayo tinawag ng Diyos na magpakamatay. Tinawag tayo ng Diyos mamatay sa ating sarili para mabuhay lamang para sa Panginoon. He who loses his life finds the abundance of God's life. Church, will you pay the price? Willing to give all for the sake of Christ, including your dear life. It is in dying that we live. And it is in living for Christ
that we die to self. Let us pray.